Yan, 2 araw nang hindi lumalabas si Mr. Sun eh. Yes. Ayan o. Masyadong maulap. Yeah, boy. Buong araw ganyan eh, kaya medyo malamig. Kahit naka-sweater ako, na-feel ko pa rin yung lamig. Although ang weather natin ngayon is 9 degrees. Nakalagay dito 9. Yan, 9 degrees. But feels like 6. So malamig pa rin, ano? So ang sunset na is 8:21 and it's April 19th, Saturday. Pumasok si Esme sa kanyang trabaho at nag-pick up siya. So tayo nung naiwan dito, lakad-lakad muna tayo para matagtag yung ating mga kinain. I think I'm gonna go back and get some jacket. Malamig, hindi ako naman magkasakit. Ayan, may nawawalang pusa oh, na ano rin nila, pinapost nila dito sa poste. May 1,000 reward pa. Si Emma, White Labrador ata yan. Si Teddy, parang si ano, si Garfield, Orange Cat, missing. Yan, naglagay na lang tayo ng ano tawag nito, vest para sa lamig. Tsaka nagiba ako ng tawag nito, ng handle para sa ito. Makita ko mamaya, bigay ko yung link dyan sa dito sa right. Yan, ang gamit natin ngayon GoPro 11. Yan, parehas lang sila ng quality ng GoPro 12. Ang kaibahan lang is yung GoPro 12 ay iniwan or inalis yung GPS. Ito may GPS pa to eh, pero turn off ko kasi parang it'll consume a lot of battery power. Tapos ang GoPro 12 is yung audio nya, meron siyang Bluetooth connection sa mic. Ito gamit natin ng mic dito sa GoPro 11 mismo. Hindi yung walang capability na magkano to eh, mag-connect sa Bluetooth. So yan ang kaibahan. Quick ano lang tayo, lakad. May helicopter yan, naririnig yan. So yan, election bukas pa tayo boboto. Tapos na magising Smith bukas kasi tatrabaho siyang gabi ngayon, tulog. Gusto ko na mag early vote eh, ayoko ng last minute para done and over with na. Ayan, so nakita ko yung mga hindi naman nagbablog but sa news, maraming ang turnout ng vote ngayon, no? Kasi ito sa mga importanteng vote para sa usually sa mga kabataan, yung mga ano ba ako, Gen X, Gen Z, millennials. They can't afford to buy houses. Hindi kagaya nung sa mga boomers, mura pa yung bahay nun nung mga
80s. I heard it's under $100,000. Ngayon wala na, close to million na ata. Sa mga big city sa Toronto, real estate sa Toronto is ridiculous. Tapos sa ano din, Vancouver, Calgary medyo okay pa, but I'm sure it's gonna change a lot sooner rather than later, kasi yun ang mga nangyayari. Gusto mag-separate din ng Western Canada, kasi mostly conservatives dito ayaw ang liberal is mostly sa sa Ontario, but manufacturing of Ontario, gusto nilang gawing green energy, net zero. Kaya yun mga ginawa nilang, pinagbawal yung plastic, naging paper straw na, but may nakita nga akong, tawa ako dun sa paper straw pero nakabalot sa plastic. So what hypocrisy that is, right? Oh, no. So yung mga ganun ba. Tapos si Carney is yung Brookfield niya, sabi nga nung French sa Black Quebec, Bookshield Brookfield. So merong ayaw nila dito sa Canada na mag-build ng pipeline. Brookfield asset, nilipat niya yun sa New York dahil para makasave sila ng corporate tax. So nawala ng taxes dito sa Canada, Siya pa naman ang Prime Minister. Hindi niya dinidisclose lahat yung mga assets niya Hindi kagaya ng tatlo nila, Philippe Poliev, Jagmeet Singh, tsaka yung sa Black Quebec, hindi ko ang pangalan, French. But Black Quebec, it's only representing Quebec. Ewan ko bakit sa federal level nakapag-participate ang Black Quebec. He's not representing any other provinces, only for his interest ng kanilang province. So Quebec din dati is almost separated from Canada. Referendum ata 1996 o 1995, hindi ako nagkakamali. And then 51% lang, parang 49% ang favor, and 51% parang yun lang yung margin of 2% ang difference. So daming dynamics na pwedeng mangyari sa future din ng Canada. Pwedeng ang Western ay mag-join sa US. Pwedeng ang Vermont naman sa US is pwede rin daw mag-join sa Canada. Parang mga ganun Depende nga sa economics ng place, di ba? Yun yung job, GDP, gross domestic product. So ang gross domestic product is yung isang worker sa isang bansa, kung ano yung kanyang sweldo, yung kanyang purchases, basta sa consumer. Ayan. Yan, meron natang birthday dito. Gaano sila dito So balik tayo sa gross domestic product, I'm gonna put the definition here kasi yun yung ang pag-measure nila ng sa isang bansa kung
nasa G7 ka or nasa first world ka or developing country ka or third world country ka, ganyan. I think third world country and developing country are almost the same. Tapos pagka first world ka country ka, first world, yan, developed country ang tawag. So yun. So next is we'll give more research and definition sa mga economics ng Canada, and hopefully you learn something from it, and as well as I do. So ayun na muna, maiksi lang i-vlog natin tungkol lang dun. Okay, have a good one.